Nangungupahan kami noon sa Maynila. Medyo may kalumaan na yung bahay na tinitirahan namin noon. Isa iyon sa mga pinaka matatandang bahay sa lugar namin noon. Kwento pa nga ng mga matatanda doon sa amin. Maraming pamilya na ang dumaan sa bahay na iyon. Noong mga panahong iyon ay hindi pa masyadong siksikan doon sa lugar na aming tinitirahan. Di katulad ngayon. Noon, may mga bakante pang lote kung saan kami nakapaglalaro nung kami mga bata pa. Pero umabot na ako ng 14 anyos ay wala naman akong naramdamang kakaiba o nakakatakot doon sa bahay namin. Kaya hindi ko rin talaga akalain na makakaranas ako ng isang nakakatakot na pangyayari sa inuupahan naming bahay na yon. Yari lang sa kahoy yung bahay na aming tinitirahan at lumalangit-ngit pa nga ang sahig nito sa tuwing kami naglalakad dahil na rin sa kalumaan. Ang may-ari ng bahay ay sa probinsya na nakatira ng mga panahong iyon at kanya nang ipinagkatiwala sa isang pamangkin ang tungkol sa upa. Nabuha na naman kung pumunta sa amin para kumolekta. Maraming paupahan yung may-ari ng bahay namin. Isang hapon, pagkagaling ko sa paaralan, ay umuwi kaagad ako dahil sa hindi maganda ang aking pakiramdam. Medyo mainit ako noon para akong lalagnatin. Second year high school na ako noong mga panahong iyon. Dumating ako sa bahay namin na mag-isa. Wala ang mga magulang ko. Si tatay kasi noon ay pumapasok bilang truck driver habang si nanay naman ang siyang nag-aasikaso sa amin at palagi lang itong nasa bahay. Pero nung araw na yon ay hindi ko alam kung saan ito nagpunta. Naisip ko noong mga oras na yon na marahil ay namalengke lang ito. Pero ilang oras na ang lumipas ay wala pa rin ito. Maggagabi na noon. Kasalukuyan ako noong nasa may sala at nanonood ng telebisyon. Nang bigla na lang may nakapansin akong dumaan sa may gilid ko. Kung kaya agad na natawag ang aking atensyon, napalingon ako. Pero nakapagtatakang wala naman akong nakita. Medyo kinabahan ako at naramdaman kong nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. Ang napansin ko ay parang isang babae na nakabistida ng kulay puti. Pero kahit anong pagtitig ang gawin ko ay hindi ko na ito nakita pa. Kaya natakot ako. Mabilis kong pinatay ang telebisyon at nagmamadali akong bumaba. Lumabas ako ng bahay namin. Naisipan kong doon na lang hintayin si nanay. Pero mga ilang minuto pa lang nakakaraan, habang nakaupo sa unang baitang ng hagdan, ay naramdaman kong parang may nakatayo sa aking likuran. Dahan-dahan akong pumihit at lumingon, pero tulad nung nauna, ay wala naman akong nakita. Pero naramdaman ko talaga na may nakatayo doon. Kung kaya nga, napalingon ako. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at nagpunta doon malapit sa kalsada. Pakiramdam ko kasi ay hindi ligtas kung mananatili ako doon. Parang may mangyayari talagang hindi maganda. Makara ng halos isang oras ay dumating na rin si nanay. Gusto ko sanang sabihin sa kanya yung mga napansin at naramdaman ko sa bahay pero pagod ito at mukhang mainit ang ulo. Kaya hindi ko na lang itinuloy na sabihin pa sa kanya. Matapos namin kumain ng hapunan nung gabing iyon, maya-maya lang ay dumating na rin si tatay. Hinayaan ko muna siyang makapagpahinga at pagkatapos sinabi ko sa kanya yung tungkol sa nangyari. Sinabi niya sa akin na maaaring guni-guni ko lang daw
ang lahat. Magkagayon pa man, ay pinayuhan niya ako na palaging magdasal. Gusto ko sanang doon sa kwarto nila matulog nung gabing iyon. Kaya lang, nahiya naman ako dahil sa ang laki ko na. Kaya pilit ko na lang pinaglabanan yung aking takot. Nang nakahiga na ako, di ko maiwasang hindi balikan yung mga nangyari. Inisip ko rin kasi yung mga sinabi sa akin ni tatay na baka nga guni-guni ko lang talaga ang lahat. Pero nang binabalikan ko yung mga tagpo kung saan ay nahagip talaga ng paningin ko ang ukol sa babaeng naglakad sa aking gilid, ay kinilabutan talaga ako. At nasisiguro kong hindi lang guni-guni ang mga iyon. Ganon din nung nasa may hagdan ako at nakaupo. Naramdaman ko talaga na mayroong nakatayo sa aking likuran. Kaya nung gabing iyon ay halos hindi talaga ako makatulog dahil sa kaiisip. At nang mapansin ko yung kortina na gumagalaw dahil sa pag-ihip ng hangin, ay saka ko palang naalalang isara yung bintana. At sa halip na doon ako umarap, tulad ng nakagawian ko, ay aking niyong tinalikuran. Hanggang sa inabutan na rin ako ng antok at napapapikit na ako. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakaidlip. Nasabi kong idlip dahil sa nagising din ako at hindi ako makatulog ng mahimbing. Pagising-gising ako ng gabing iyon. Pakiramdam ko kasi ay parang may nakatingin sa akin. At nangyari na nga ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Nang muli akong magising ay kitang-kita ko ang mga paa at laylayan ng palda ng isang babae na nakalutang. At hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na itaas pa ang pagkakatitig doon sa babae para yung tingnan. Kaya hindi ko nakita ang mukha nito. Bigla kasi akong bumalikwas at nagtago sa ilalim ng higaan ko. Sumigaw ako ng malakas at tinawag ko yung aking mga magulang. Nakailang tawag din ako bago ko pa narinig yung mga yabag nila na papalapit na sa kwarto ko. Pagbukas ng pinto ay tumayo ako at tinakbo ko sila. Umiiyak na po ako noong mga sandaling iyon. At dahil sa nangyari ay tuluyan na po akong nagkasakit. Sinubukan nila akong ipatingin noon sa doktor. Kanila akong dinala sa ospital pero parang lalo lang lumubha yung kalagayan ko. Hanggang sa nagpasya na ang mga magulang ko na patingnan ako sa isang manggagamot. Muntik na akong mamatay noon dahil sa nangayayat talaga ako ng sobra at hindi mapagkatulog dahil sa matinding takot at pag-aalala na nararamdaman ko. Para kasing anumang oras ay magpapakitang muli sa akin yung babae. Nagawa namang maagapan ng manggagamot yung sitwasyon ko at napanumbalik niya ako sa dati. Tinuruan niya rin ako sa mga dapat kong gawin kung sakaling pakitaan ako muli. Pero mas minabuti na lang ng mga magulang ko na lisanin namin yung bahay at lumipat. Pero sa kasamaang palad, parang mas malala pa yata yung aming napuntahan at nilipatan. Dahil may nagpakita din sa akin na isang babae na nakasuot ng puting-puti at gumagalaw ito nang hindi naglalakad. Nakalutang siya na gumalaw mula sa gawi kong kaliwa papunta sa kanan ang dahan-dahan habang nakatitig ito sa akin. Sa pagkakataong iyon ay nakita ko ang mukha nito. Nakakatakot. Maputla ang buong mukha nito na nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. At mayroon itong matutulis na pangil. Ginawa ko yung itinuro sa akin ng manggagamot at maya-maya lang ay kusa na lang itong nawala. Mula noon,
Kahit ilang beses kami nagpalipat-lipat ng tirahan, ay lagi na akong nakakakita. Nang ibalik nila ako sa manggagamot, ay napag-alaman namin na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nabuksan ang aking third eye. Kaya nagpasya kami ng mga magulang ko na ipasara na lamang iyon upang matahimik na ako at bumalik sa normal ang aking buhay. Nagkayayaan silang magpipinsan na mamasyal. Nasa probinsya sila noon ng kanyang ina upang magbakasyon. Binilinan sila ng kanilang lolo at lola, gayon din ng kanilang mga tiyahin na wag lalayo. At hanggat maaari ay bumalik sila bago pa kumagat ang dilim. Pero dahil sa nawili sila sa kanilang ginawang pamamasyal, ay nalimutan nilang lahat ang mga pili na iyon. Inanahan sila sa pamimitas ng mga prutas sa kabundukan hanggang sa makarating na sila sa kagubatan. Sa amot-saring mga ibon ang kanilang mga nakita. Bagay na kinatuan talaga ni Mila. Aniya, sa Manila sulang daw siya nakakakita ng mga ganong pambihirang ibon. At hindi daw tulad ng kanyang mga pinsan na magpunta lamang sa mga kagubatan at kabundukan ay makakakita na. Pero patuloy na pumapatak ang oras. At sa bawat saglit na inilalagi nila doon ay peligro ang hatid noon. Dahil sa may isang pamilya na pinaniniwalaang may laing aswang ang nakatira doon sa kagubatan. At ayon pa sa mga kumakalat na bali-balita, malulupit at mababagsik ang mga ito. Wala silang sinisino. Wala rin silang pinapatawad. Walang pinipiling edad ang mga ito. Basta matiyempo ang kanila, ay siguradong hindi ka na makikita pa ng iyong mga mahal sa buhay. Pagkat pagsasaluhan ka na ng buo nilang mag-anak. Pero dala ng kabataan at kawalan ng pag-iingat, ay hindi nila alintana ang paglipas ng bawat segundo. Sa orasang nasa bisig ni Mila, nagpatuloy lang sila sa kanilang mga ginagawang pagsasaya. At kung hindi pa nagsimula ng dumilim, ay wala pa ni isa sa kanila ang magsasalita upang magyaya ng umuwi. At yung inaasahan nila na magiging madali lang para sa kanilang makabalik, ay bigla na lang nagbago. Dahil mabilis na nag-ibang bigla ang paligid. Ibang-iba ito sa araw kung kailan may liwanag. Tuluyan na silang nalito. At di na nila matandaan ang tamang daan na dapat nilang taking pabalik. Pero kampante pa rin silang magpipinsan na kanila ring mahahanap ang wastong daan at di magtatagal ay makakauwi rin sila. Pero mag-iisang oras nang nakalipas ay bigo pa rin ang mga ito. Hanggang sa nakarinig na sila ng mga nakakatakot na tunog. Mga tunog na sa palagay nila ay nililika ng mga hayop na hindi sila pamilyar. Pero wala silang kamalay-malay na hindi na mga hayop ang lumilika ng mga tunog na yon, kundi mga aswang. Dahil dahan-dahan ang bumababa mula sa kanilang tahanan yung pamilya ng mga aswang. Nagsimula nang lumabas ang mga ito upang maghanap ng kanilang masisila at mapagsasaluhan. Sa kadiliman ng gabi ay nagliwanag yung mapupula nilang mga mata at nagsimula nang magbago ang kanilang mga anyo. Umusbong ang mahaba nilang mga kuko at nagsilabasan na rin ang kanilang mga matutulis na pangil. Natigilan na magpipinsan nang makarinig sila ng mga malalakas na boses na umahangos, malakas na humihingal at papalapit ng papalapit
sa kanilang kinaroroonan. Bilang pinakamatanda sa kanilang grupo ay sumenya si Ben at kanyang pinigilan ang mga pinsan na minsan pang umakbang. Alam niya sa kanyang sarili na ang kanilang naririnig ay mga aswang. At alam din niya na malakas ang pakiramdam ng mga ito. Na anumang oras sa isang pagkakamali nila ay maaari na silang marinig ng mga ito at matuntun ang mismong kinaroroonan nila. Pero alam din niya na kung magtatagal sila doon ay malalaman din ng mga ito ang kanilang kinalalagyan. Pagkat matatalas din ang pang-amoy ng mga ito. At kapag dumating na sa punto na abot na ng kanilang mga pang-amoy ang kinaroroonan ng magpipinsan, ay walang pagsalang matutuntun na sila ng mga ito. Kaya, kailangan na nilang umisip ng paraan. Kailangan makaalis sila at makalayo sa lugar na iyon nang hindi napapansin nung mabagsik at malupit na mag-anak. Halos bigain na ni Ben ang kanyang utak sa kaiisip, ay wala pa rin pumapasok na magandang ideya sa kanyang isipan. Biglang dumapa si Ben. Yun na lang ang naisipan niyang gawin. At nagsisunura naman ang kanyang mga pinsan, kabilang na si Mila. At gumapang sila. Katabi ang mga nagkalat na dumi ng kalabaw. Hanggang sa may nakita silang liwanag, mabilis nilang hinawi ang makapal na mga halamang nakaharang sa kanila. At bumungad sa kanilang magpipinsan ang isang kubo at nagliliwanag sa loob nito. Kaya naisip kaagad nila na mayroong tao doon at maaari silang makahingi ng tulong. Nagmadali sila dahil nararamdaman nilang palapit na ng palapit sa kanila yung mag-anak. Nakaramdam na rin kasi ang mga ito na mayroong naligaw sa kanilang teritoryo, sariwang pagkain, at grabe ang pagkatakam nila. Kumatok silang magpipinsan dun sa may kubo. Nakasabay noon ay kanila ring tinatawag kung sino man ang nasa loob at nagpapasaklolo. Maya-maya ay narinig nilang mayroong kumilos sa loob ng maliit na bahay na iyon. At pagdakay pinagbuksan sila. Hawak nito ang nag-iisa niyang ilawan. At sa para ng pagharap nito sa kanila ay madali nilang napansin na hindi ito nakakakita. Isa itong bulag. Sinabi nila sa matandang lalaki na nasa panganib sila at kailangan nila ng tulong. Pinapasok naman sila ng matanda at pinagmadali. Ipinasara sa kanilang mabuti ang pinto at inutusan silang tumahimik. Maya-maya pa ay narinig na nila at naramdaman yung pagdating ng mga aswang. Natunto na sila ng mga ito. Kinabahan silang magpipinsan dahil sa naisip nilang walang magagawang anumang tulong yung matanda, pagkat isa itong bulag at mukhang mahina na. Pero napapansin nilang hindi man lang ito nababahala at parang walang pakialam na inalok pa sila ng kinakain nitong inihaw na mais. Hindi naman nila magawang kumain dahil sa tindi ng takot at pag-aalala. Dahil siguradong sila ang gagawing hapunan ng pamilya ng mga aswang na nasa labas at tila ba naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para sila ay salakayin. Biglang nagsalita ang matanda at sinabing siya ay bulag, pero hindi siya bingi. Naririnig niya umano ang kanilang mga sinasabi kahit papabulong. At kanya raw silang nauunawaan kung ganun man ang kanilang maging pakiramdam. Pero taasan din itong sinabi sa kanila na ipanatag ang kanilang mga kalooban at walang anumang mangyayari sa kanila at kanya iyong tinitiyak. At patuloy ito sa kanyang pagkain ng inihaw niyang mais. Sige na, kumain na kayo. Wika nitong muli sa kanila. At sinabing ang kanilang takot ay lilipas din. Kaya, isa-isa na silang dumampot ng mais sa bandyado at sinabayang kumain yung matanda. At totoo ngang lahat
ang sinabi nito sa kanila. Parang di magawang makalapit man lamang ng mga aswang sa kubo na yon. Na sa tuwing maririnig nila ang yabag ng mga ito, ay napapansin nilang mas lalo namang lumiliwanag yung nag-iisang ilaw sa kalagitnaan nila at nagiging mas matingkad. At kasunod noon ay kanilang maririnig ang pag-atras ng mga aswang. Hanggang sa nalibang na rin sila sa pagkain ng mais at hindi na naalala pa ang tungkol sa panganib na hatid ng mag-anak na aswang. At makaran pang ilang sandali ay tuluyang nawala ang mga ito. Ni isang kaluskos o yabag ng mga ito ay tuluyang nawala. Naging matahimik ang buong paligid hanggang sa nakatulog na rin sila at mahimbing ang kanilang naging pagkakatulog. Nang sumunod na araw, ng mga bandang 10:00 pasado ng umaga, ay nakita na rin sila ng kanilang mga magulang. At kumpare pala ng kanilang lolo yung matanda. Nais ko lang rin po sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin ng kapatid ko. Isang nakakatakot na karanasang hindi ko po talaga makakalimutan, na magpasa hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Nangyari po ito noong ako po ay 17 anyos pa lamang, habang yung kapatid ko naman ay 14 anyos nung mga panahon ngayon. Nakiusap sa amin noon si nanay na kung maaari ay dumuon na muna kaming magkapatid sa bahay ng kanyang mga magulang dahil nagkakalapuan sila ni tatay. Madalas kasi sila noong nag-aaway dahil may iba umanong babae ang tatay namin at nais na ni nanay na makipaghiwalay. Ayaw pumayag ni nanay na mapunta kami sa pangangalaga ni tatay dahil baka apihin lang kami at kawawain ng kanyang bagong kinakasama. Kaya nagdesisyon siya na papuntay na lang muna kami sa lolo at lola namin, habang siya naman ay kasalukuyang inaasikaso ang kanyang mga papeles pabalik ng ibang bansa. Iyon ang unang pagkakataon na makikita namin ang mga magulang ni nanay. At dahil gahul na siya sa oras sa paglalakad ng kanyang mga dokumento, kung kaya hindi na niya kami naihatid pa. Ako na lang ang inasahan ni nanay. Tutal naman daw ay malaki na ako at kaya ko naman na. Sabi ni nanay, nakausap na niya yung kanyang mga magulang at magdadala na lang daw ang mga ito ng placard doon sa terminal ng bus kung saan kami bababa para madali namin silang makilala. Kahit mabigat sa loob ko na magkakahiwa-hiwalay na kami, ay wala din naman akong magagawa. Naisip kong mabuti na rin yung ganon para sa kapakanan naming lahat, lalong-lalo na para kay Bunso. Kaya nang sumapit ngayong araw ang pag-alis namin, ay inihatid lang kami ni nanay sa terminal ng bus. Bumiyahe kaming dalawa ng kapatid ko papunta dun kanila lolo at lola. Yun din yung unang pagkakataon na makakarating kami sa malayong lugar. Habang bumabiyahe ay kinakausap ko si Bunso at aking ipinapaliwanag sa kanya kung bakit kailangan naming tumira kanila lola, at naunawaan naman niya. Tanggap na raw niya yung nangyari sa pamilya namin at napansin kong palagi siya nakatingin sa labas ng bus. Kaya alam kong mabigat para sa kapatid ko yung mga nangyari. Sinasabi niya lang yon para huwag akong mag-alala. Awang-awa talaga ako sa kanya. Pareho naming mahal ang aming mga magulang
Kaya mahirap para sa amin yung ginawa ni tatay. Ipinagpalit na kami at iniwanan. At para makalimot sandali sa problema ay ipinikit ko na lang muna ang aking mga mata. Yun lang ang tanging solusyon na alam ko noong mga panahon ngayon. Yun ang pinakaparaan ko para makatakas sandali sa mga problema. Ilang beses suminto yung sinasakyan naming bus. Sa bawat paghinto nito ay nagigising ako. Sumisilip ako sa labas at pagkaminsan ay nagtatanong sa konduktor kung malayo pa ba yung bababaan namin. Pinagmamasdan ko rin yung kapatid ko at napapansin kong nag-i-enjoy naman ito sa mga magagandang tanawin na kanyang nakikita. Ilang beses pa akong nakaidlip, nananakit na yung katawan ko sa mahabang pagkakaupo. Hindi ko akalaing ganun pala kalayo yung aming pupuntahan. Sa muling paghinto ng bus, pagmulat ko ay napansin kong madilim na pala. Inabutan na kami ng gabi sa biyahe. Sa bawat pasaherong bumababa ay mayroon din namang mga umaakyat. Nang muli pang huminto ang bus, ay naramdaman kong may kumalapit na sa akin, yung konduktor. Sinabi niyang maaari na raw kaming bumaba pagkat narating na namin yung aming destinasyon. Kaya hinagilap ko na yung aming mga dala at tumayo na para bumaba. Nang nasa huling baitang na ako ng bus, ay nakita ko kaagad yung malapad na karton kung saan nakasulat yung pangalan naming magkapatid. Kaya nagmadali kami ni Anton at amin silang pinuntahan. Hawak iyon ng isang matandang lalaki, habang nasa tabi naman niya ang isang matandang babae. Sa una naming pagkikita ay medyo nailang pa kaming magkapatid dahil sa hindi kami sanay sa kanilang dalawa. Noon lang talaga namin sila nakita. Nang naglalakad na kami papunta sa parada ng tricycle at sasakay na sana, ay nakiusap ako kanila lolo at lola na kung maaari ay kumain na muna kami dahil kumakalam na ang aming mga sikmura. Sinabi naman nila sa amin na mayroon silang inihandang pagkain sa bahay. Pero gutom na talaga kami, lalong-lalo na si Anton. Panay na ang daing nito sa akin. Kung kaya, nung uli, ay napilitan na rin kaming humanap ng makakainan doon sa may paradahan. At nang makakain na kami, ay saka kami sumakay na kaagad ng tricycle. Ang buong akala ko ay malapit na yung bahay nila mula doon. Pero malayo pa yung tinakbo ng tricycle. Habang bumabiyahe ay tahimik lang kami. Nahiya kasi akong umuna ng pakikipag-usap sa kanila. At ganoon din naman ang kapatid ko. Mas tahimik pa nga ito kaysa sa akin. Pagkaminsan ay nagtatanong sila lolo at lola. Magalang naman naming sinasagot. Pero kung ano lang yung itinatanong nila, ay lang din naman ang sinasagot namin. Dahil hindi pa nga kami sanay at panatag. At napansin ko, medyo nasa looban pala ang bahay nila. Nag-iisa lang ang bahay, kung kaya nanibago ako. Sanay kasi ako sa Maynila na nagkalat ang mga tao sa lansangan at magkakatabi lang ang mga bahay. Samantalang doon ay napakatahimik. Walang mga tao at wala rin kaming katabi. Mga hayop lang at kulisa ang tanging mong maririnig. Pero mayroon namang kuryente, kung kaya mayroon silang telebisyon na maaari naming mapanooran magkapatid para may mapaglibangan naman kami kung sakaling kami ay mainip. Malawak yung lupa na kinatitirikan ng bahay nila lolo at lola. Malapad yung bakanting lupa sa harapan
na nababakura ng kahoy. Sa magkabilang gilid naman at sa gawing likuran ay natatamnan ng maraming puno ng iba't ibang uri ng prutas. Marami ring mga halaman at bulaklak. At meron dong isang maliit na bahay na nakahiwalay na sa tingin ko ay isa iyong imbakan o bodega. Nung nasa loob na kami ng bahay ay napansin kagad naming magkapatid yung malansang amoy. Nakakasuka iyon at talaga namang ang sakit sa ilong. Sinamahan nila kami sa itaas doon sa kwarto na aming tutulugan. Niyaya din nila kaming bumaba sa sala pagkatapos daw naming maiayos na yung aming mga dala. Pero tumanggi na muna kami dahil na rin sa tindi ng pagod na aming nararamdaman sa mahaba naming naging pagbiyahe. Sinabi naming matutulog na kami. Nagkatinginan silang dalawa at natigilan. Pero pumayag din sila at sinabing, sige, at magpahinga na lang kami. Bukas na lang daw kami magkwentuhan. At isinara ko na yung pinto. Pero bago iyon, ay may napansin ako na nakapagdulot talaga sa akin ng matinding pagtataka. Dahil natatandaan kong puting-puti na pareho ang mga buhok nila nung sunduin nila kami sa terminal ng bus. Pero bakit wala na akong nakitang puti at itim ng lahat ang mga buhok nila pareho? At hindi lang pala ako ang nakapansin noon. Matapos naming maisa rin pinto ay nag-usap kami ni Anton at napansin din niya pala ang mabilis na pagbabago ngayon. Pati na rin yung kanilang postura. Bakit parang tuwid na silang nakatatayo? Di katulad nung una namin silang nakita na bagya na nakabaluktot ang mga katawan na tumutugma naman sa paglalarawan sa kanila ni nanay. At tila nabawasan din yung mga guhit at kulubot nila sa mukha at noo na naisip namin magkapatid na hindi talaga pangkaraniwan. Kaya medyo kinabahan na kami. Bukod sa pansara ng pinto, ay pinagtulungan namin ang kapatid kong itulak doon sa may pinto yung katre na higaan at saka ipinatong doon yung isang mesa. At naupo kami magkapatid sa sahig at tapos naming malatagan yon ng kumot. Ayaw naming mahiga dahil baka makatulog kami. Pagkat kung nung una ay gusto na naming matulog para makapagpahinga, noong mga oras naman na yon ay nais naming manatiling gising. Dahil sa kakaiba naming napansin sa mga magulang ni nanay. At makaraan lang ang ilang sandali ay nakarinig na kami ng mga yabag sa labas ng silid na kinaroroonan namin. Hanggang sa bumilis iyon ng bumilis. Yung yabag na tila naglalakad lang nung una ay para bang tumatakbo na noong mga sandaling iyon. Pabalik-balik. Sinabi ko kay Anton na amin pang dagdagan yung mga nakaharang sa pinto. Pinagtulungan naming buhatin ang isa pang lamiseta na nakalagay sa gilid ng katre at ipinatong din namin iyon at isinandal doon sa may pinto. At may napansin akong isang butas na naroon. Kaya sa pagnanais kong malaman kung sino'y lumilika ng mga may ingay na yabag na yon, ay dahan-dahan akong sumilip at nagulat ako nang makita ko ang isang babae na walang anumang saplot. May balingkinitan nitong pangangatawan na nagtataglay ng napakahabang buhok na halos sumayap na sa sahig at nangingintabang katawan nito sa kung anumang likido na kanyang ipinahid. Kaya nag-alala talaga ako. Ano na ang nangyari kanila lolo at lola? Nagtaka ako kung sino ang babaeng iyon. Pero mas ikinabigla ko pa ang sunod na nangyari. Nang bigla na lang umarap yung babae dahil
hindi ito isang karaniwang tao. At habang palayo sa pinto ng silid namin, ay gumapang ito ng mabilis na para bang isang aso. Maya-maya pa ay dalawa na silang nagpapabalik-balik. Kaya lumakas ang hinala kong marahil ay walang nangyaring masama kanila lolo at lola. Sa halip, sila mismo yung dalawang aswang na gumagapang at nagpaparot pa rito sa harap ng pintuan ng silid namin. At nang hindi ko na iyon matagalan pa, ay itinigil ko na kung ginagawa kong pagsilip dun sa butas. Kaya sinamantala naman iyon ni Anton. Sinamantala niyang pagkakataon para makita din kung ano yung nangyayari sa labas. Pero pagsilip na pagsilip niya ay agad din siyang napaatras. Dahil nakita niyang papalapit yung mukha ng lalaking aswang. At nasundan na iyon ng mga pagkaluskos sa may pintuan. Pinagtulungan nila yung kalmuting dalawa na pagkaminsan ay sinusubukan din nilang buksan yung pinto. Parang mamamatay na ako dahil sa sobrang takot. Panay ang panalangin ko na sana ay umalis na ang mga ito. Di ko rin maiwasan na hindi sisihin si nanay kung bakit niya kami pinapunta sa kanyang mga magulang. Gayong alam naman yata niyang aswang ang mga ito. Pero sinabi ni Anton na hindi yun magagawa sa amin ni nanay dahil mahal na mahal kami nito. Maya-maya ay may napansin ako sa katapat na dingding malapit sa bintana sa harapan. Nakita kong medyo bulok na at may maliit ng butas doon. Kaya binalutan ko ng damit yung kamay naming magkapatid at pinagtulungan naming baklasin yon. Winasak namin hanggang sa makalika kami ng butas na magkakasya kaming pareho. Pero bago kami tuluyang dumaan doon, ay inayos ko yung aming inigaan. Gamit ang mga unan at iba pang kumot na naroon, ay hinulma ko iyon at pinalabas na naroon kami magkapatid na nakatalukbong lamang ng kumot. Nang nakalabas na kaming dalawa, ay hinila ko yung ibang gamit na naroon para matakpan yung butas na aming dinaanan. Naging maingat kami magkapatid dahil may yero kaming matatapakan. Kaya siniguro namin na sa may bandang kahoy kami tumatapak. Nang nakababa na kami, ay bigla naman naming narinig yung dalawang aswang na binuksan yung bintana sa kwarto. Nagawa na pala nilang makapasok sa silid. Kaya napilitan kami pumasok sa bodega na naroon. Nang nasa loob na kami, ay doon ko palang binuksan yung flashlight ng aking cellphone. At nagulat kami ni Anton dahil may dalawang bangkay doon na halos pareho na lang kalahati ang kanilang katawan. Dahil doon, nang wala nang nakasilip sa may bintana, ay kaagad na rin kaming lumabas ni Anton at nagmamadaling lumabas sa may bakod. Sinundan namin yung daan palabas. Kahit pagod na kami, ay hindi talaga kami tumigil. Hanggang sa marating na namin yung kalsada, tumawid kaming magkapatid at nagpunta doon sa malit na tindahan. Humingi kami ng tulong. Sa wakas, ay mayroon na ring signal. Nagpalot ako at tumawag kay nanay. Nang magkausap na kami, ay kaagad kong ikinuwento sa kanya kung ano ang nangyari. Alalang-alala naman siya sa amin. At kahit gabi na, ay nagpa siya itong puntahan kami. Maya-maya, ay dumating na yung kapitan at mga tanod na tinawag nung hininga namin ng tulong na may-ari ng tindahan. Pero natakot ang iba sa kanila kung kaya nagtawag pa ng ibang makakasama. Nang sapat na ang kanilang bilang, ay saka sila nagpunta. Hindi na nila kami pinasama pa. Sa kasamang palad, ay hindi na nila naabutan pa yung mag-asawang aswang.
Pero nakita nila yung labi ng dalawang matanda doon sa may bodega. Nang malakas ang hinala kong iyon marahil ang aming lolo at lola. At hindi nga ako nagkamali. Dahil lang dumating na si nanay nung umaga ay kanya iyong kinumpirma. Nawala palang kamalay-malay si nanay na ang kausap niya sa kanyang cellphone nung ipinakikisuyo niya kaming magkapatid ay hindi pala ang kanyang mga magulang. Text at tawag pa lang kasi ang uso ng mga panahon ngayon. Hindi katulad ngayon na maaari mo nang makita ang iyong kinakausap. Iyak nang iyak si nanay. Napakalungkot talaga nung nangyari. Nagdalawang isip si nanay na patirahin pa kami doon dahil hindi yun ligtas. Kung kaya, kanya na lang ibinenta yung lupa at bahay. Hindi na rin siya muna ng ibang bansa para magtrabaho. Bumili siya ng isang maliit na lote malapit sa bayan at pinatayuan ng maliit na bahay. Nagtayo din kami ng maliit na tindahan upang may pagkakitaan at nagumpisa kami ng panibago. Naganap po ito noon sa aming probinsya. Binata pa po ako noong mga panahong iyon. Ang kapatid po ng nanay ko ay may mga karanasan na tungkol sa mga aswang at engkanto. Hindi rin namin alam kung paano nagkaroon ito ng kakayahan na lumaban sa mga ganong elemento. Basta nang bumalik ito sa lugar namin ay may mga kakaiba na itong kakayahan. Kung kaya nga noon, madalas itong lapitan ng mga taga sa amin tuwing mayroon silang problemang hindi pangkaraniwan. Ang edad ko noong mga panahong ito ay 17 anyos pa lang. Siyang kuluan ay madalas pong nasa amin at paborito niya ako sa aming magkakapatid. Nung mga pagkakataong iyon ay wala pa silang anak ng asawa niya. Minsan, nang nasa amin ito, ay may dumating na taga-kabilang baryo at hinahanap siya. Sabi nung lalaki, galing na raw ito sa bahay nila ang kuluan at nalaman niya mula sa asawa ni Angkol na nasa amin ito. Nang makaharap ng lalaki siyang kuluan, ay agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Pahayag niya, mayroon umanong gumagambala sa kanyang mga magulang tuwing gabi. May sariling pamilya na kasi ang lalaki. Kung kaya, hindi na niya kasama ang kanyang mga magulang na namumuhay. Inutusan lang daw siya ng kanyang mga magulang na puntahan si Angkuluan para humingi ng tulong. Dagdag na sabi pa ng lalaki, base na rin sa kwento ng kanyang mga magulang, nararamdaman nilang may dumadapo sa kanilang bubungan. Kung minsan naman ay nagpapaikot-ikot sa kanilang bahay at nakakarinig pa sila ng mga hayop na umahangin. Kaya kung maaari raw bang punta niyang kuluan yung bahay ng kanyang mga magulang para sila itulungan. Pagkat simula kasi noon ay naratay na sa panig ang kanyang ama. At kahit pinatingnan na nila ito sa doktor, ay wala pa rin naging pagbabago. Umayag naman si Angkuluan at sinabing kanyang pupunta ng bahay ng mga magulang ng lalaki. At itinuro ng lalaki kung saan matatagpuan yung bahay ng kanyang mga magulang. Pagkaalis ng lalaki, ay tinanong ako ni Angkuluan kung gusto ko raw bang sumama. Bigla naman akong natigilan at napaisip. Dahil gusto ko talagang makakita ng mga kakaibang nilalang
tulad ng mga aswang at mga engkanto. Pero nagdadalawang isip din ako. Baka kasi hindi ko yon kayanin. Ngunit narinig kong nagsalitang muli si Angkol at sinabing siya raw ang bahala. Kung kaya, pumayag ako at sinabi kong ako ay sasama. Kinahaponan ng araw din na iyon, matapos ang aking mga gawain ay naganda na ako. Pumunta ako doon sa tagpuan namin ng Angkuluan. Nauna akong dumating doon. Pero mga ilang minuto lang na ako ay naghintay. Pagkat dumating na rin siya at sinimulan na naming lumakad. May kalayuan yung bahay ng dalawang matanda. Nang dumating kami doon sa kanila ay medyo madilim na. Nakakaawa yung sitwasyon ng mag-asawa. Dalawa lang talaga sila doon na naninirahan sa kanilang bahay. At dahil may sakit ang lalaki, kung kaya, tanging matandang babae lang ang nag-aasikaso ng lahat. Pinaupo niya kami at tinainan ng nilagang kamote. Sabi pa niya na amin na lang pagpasensya niyon. Pagkat wala siyang ibang maihain sa amin ni Angkol. Na wala naman talaga sa amin niyon. Kaya sinabi naming wala siyang dapat na alalahanin. Matyaga kami naghintay ni Angkuluan sa sinasabi nilang aswang na gumagambala sa kanila na siyang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang asawa. Makalipas ang ilan pang mga oras ay bigla na lang natigilan si Angkuluan at kanya akong sinenyasan na huwag magsasalita. Pinakiramdaman niyong mabuti ni Angkol at pinakinggan. Maya-maya pa ay kumilos na ito. Palatandaang nariyan na nga yung aswang. Ang kaiba ni Angkol sa ibang mga gamot doon sa amin. Bukod sa may nalalaman nito ukol sa mga ganong bagay, ay mayroon pa itong baril. At kanya nang inilabas iyon mula sa kanyang tagiliran. Binitawan niyang sandali ang kanyang baril at nakita kong dumampot siya ng lupa at kanyang kiniskis ng dalawang palad. Pagkatapos noon ay yung kanya namang baril ang kanyang pinakain at sinipuan ng lupa habang may inuusad. Matapos iyon ay pumwesto na ito sa isang panig ng bahay at muling nakiramdam. Di nagtagal ay dahan-dahan pa itong gumapang papasok sa silid ng matandang lalaki. Ako naman ay nanatili lamang doon sa may maliit na hagdan at kita ko ang silong pati na rin yung harapang bahagi ng bahay. Hanggang sa nakarinig ako ng tila pamanok na kumakahig doon sa kanilang bubungan pagkat yari lamang ito sa pawid. Kung kaya, napatingin ako doon sa itaas at nakita kong nagsisimula na yung magkaroon ng butas. Nang bigla na lang akong nagulat. Nang sunod-sunod na paputukan iyon ni Angkuluan, maging yung dalawang matanda ay nagulat din. Na napasigaw pa nga yung matandang babae. At rinig na rinig talaga naming nasaktan niyon. Na bigla na lang tumalon mula sa bubungan. At nakita ko pa yung mga paa noon mula sa kinaroroonan ko. Mabilis namang kumilos si Angkuluan at lumabas ng bahay. Kung kaya, sumunod naman ako. Nakita ko pa nga yung likod nung tumatakbong aswang. Ngunit may kalayuan na ito mula sa kinatatayuan ko. Hinabol pa iyon ni Angkuluan at muling pinaputukan. Matapos iyon ay bumalik na siya at niyaya na akong pumasok sa loob ng bahay. Sabi ni Angkuluan,
may kalalagyan na umano yung aswang, pagkat maluba yung tama noon. Sinabihan rin niya yung dalawang matanda na wag nang mag-alala pa, pagkat di na sila muling gagambalain noon. Kanyang nilapitan yung matandang lalaki na nakaratay sa banig at tinabihan. Humingi siya ng isang basong tubig sa asawa nito, at nang iabot na sa kanya ay kanya iyong inusalan, at pagkatapos ay ipinainom doon sa matanda. Nagpahinga lang kaming sandali at di na rin kami nagtagal pa sa kanilang bahay. Nagpaalam na kami at binaybay na namin ang daan pauwi sa bahay namin. Doon na muna natulog sa amin si Angkuluan nung gabing iyon. Na nung naglalakad pa lang kami pauwi, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi mapalingon lagi sa aming likuran. Nag-alala kasi ako na baka mayroong sumusunod sa amin. Naisip ko kasi baka may iba pa yung kasama at kami ay tambangan para gantihan. Pero sa awa naman po ng Diyos ay narating namin ang payapa at ligtas ang aming pong tahanan. Makalipas ang ilang araw ay nakarating sa baryo namin ang ukol sa balita na namatay yung asawa nung lalaki nagpunta sa amin para hingin ng tulong ni Angkuluan. Ayon sa usap-usapan ay nagkasakit ito ng malupa, pero may mga nagsasabing nakita daw ito ng isa nilang kababaryo ng alanganing oras na nagmamadali at tila sugatan. Nung huli ay lumutang din ang usap-usapan na ito ay isang aswang, na ito pala ay may lihim na galit sa kanyang mga biyanan dahil sa pagkakalob ng mga ito ng lupa sa isang anak upang may matirahan, pagkat napalayas ang pamilya nito sa kanilang tinitiran sa Maynila nang i-demolish ang kanilang mga tahanan. Kung kaya napilitang umuwi doon sa probinsya. Yung pagbibigay na yun ng lupa ay minasama naman ng kanilang manugang, pagkat ang nais nito ay sa kanyang asawa mapuntang lahat ng mamanahing lupa. Ito po ay kwentong narinig ko mula sa aking ina noong kami po ay mga bata pa. Ayon sa nanay ko, doon sa kanilang probinsya ay mayroon silang kababaryo na nagngangalang Nita. Ito po ay isang magandang dalaga na punong-puno ng mga magagandang katangian na hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Ngunit si Nita po ay may kapansanan. Hindi po ito nakakapagsalita, pagkat maiksi umano ang dila nito. Kaya sa kabila ng taglay niyang ganda ay walang magkagusto sa kanya, pagkat siguradong uulanin ng kantsaw, kung kaya walang maglakas loob. Si Nita ay nag-iisang anak lamang at ulila na ito sa ama. Dalawa na lang silang namumuhay ng kanyang ina noong mga panahong iyon. Ang kapansin-pansin pa sa dalaga na kanyang ikinabukod tangi sa ibang kadalagahan doon sa kanilang nayon ay yung kulay ng kanyang buhok na hindi pangkaraniwan. Tuwid na tuwid ito na kulay kayumanggi, na sa magkabilang gilid naman ay nagkukulay ginto. Kaya ang sino mang makakita sa kanya na hindi nakakakilala ay siguradong mabibighani talaga. Isang gabi, nag-inuman ang ilang kalalakihan na magkakabarkada, na nang maubos na ang kanilang pulutan ay ang tungkol naman kay Nita ang kanilang pinag-usapan. Pero ang isa sa kanila
ay hindi sumasali sa kanilang pagkukwentuhan pagkat naaawa siya sa dalaga at mayroon siyang lihim na pagtingin para dito. At ito ay si Conrad. Walang kamalay-malay yung dalaga sa mga masasamang pinagsasabi ng mga kaibigan ni Conrad tungkol sa kanya, na para bang siya naman ang ginawang pulutan ng mga ito, at ng mga kalulong na sa alak ay mas tumindi pa ang kanilang mga pinagsasabi na may halo na iyong kalaswaan. Kung kaya, hindi na napigilan ni Conrad at kanyang sinaway ang mga kaibigan, pero hindi nagpaawat ang mga ito, at kanila pang ang minasama ang pagpapaalala na iyon ni Conrad. Kung kaya, napilitan na lang itong umalis at iniwan na ang mga kaibigan. Umuwi na lang ito sa kanila. Nang sumunod na araw, ay bigla na lang kumalat ang balita ukol sa pagkamatay ng isa sa mga kaibigan ni Conrad. Nakasama nilang nagiinuman nung nagdaang gabi. Ito'y natagpo ang wala ng buhay sa kakahuyan malapit sa bahay ni Lanita. Kaya lubha nilang ipinagtaka iyon. Lahat sila sa kanilang nayon ay walang maisip na dahilan sa kung ano talaga ang tunay na nangyari. Pero kinagabihan nung araw ding iyon, isa pa sa mga kaibigan ni Conrad na si Tinoy ang nagpunta sa bahay nila at kinausap siya. Nanginginig ito sa takot at tumingi ng tulong sa kanya. Ikinuwento nito na nung matapos silang mag-inuman ay niyaya siya ni Magno na magpunta sa bahay ni Lanita. Si Magno ay yung namatay nilang kaibigan at siyang nangunguna sa panlalait at pambabastos kay Nita doon sa kanilang pagkukwentuhan. Sabi ni Tinoy, ayaw niya sanang pumayag sa gustong mangyari ni Magno, ngunit mapilit daw ito. Kaya wala na rin siyang nagawa noong uli, kundi ang sumunod sa gusto nito. Ang buong akala niya ay gusto lang nitong makita at makausap si Nita. Pero iba na pala ang plano nito. Nakabaliktaran pala lahat ng mga sinasabing panlalait sa dalaga, na malaki pala talaga ang pagnanasa nito kay Nita. At masama na ang nasa isip nito, na kanya palang hahalayin ang dalaga. Sa pilitan daw nilang pinaso ang bahay nila Nita at nakita nila itong mahimbing na natutulog sa isang silid. At kahit siya raw, sabi ni Tinoy, ay nadala na rin sa makamundong pagnanasa nang makita nilang nakalilis yung palda ni Nita. Ngunit nang kanila nang isasagawa ang maitim na bala, ay bigla na lang may tumaluhong sa kanila. At kitang-kita ni Tinoy ang isang nakakatakot na nilalang na merong matutulis na mga ngipin at mahabang kuko. Malaki din umano ang mata nito na wala kang makikitang anumang ibang kulay maliban sa itim. Paglalarawan pa niya, maliit lamang iyon na maihahalin tulad sa isang batang nasa pagitan ng 6 hanggang 7 taong gulang. Dahil doon ay napatalon sila Tinoy sa bintana at nag-uunang makalayo. Ayon pa sa kanya, hindi na sila nagkita pa ni Magno, pagkat nagkanya-kanya na sila ng direksyon sa tindi ng kanilang pagkataranta dahil na rin sa matinding takot. Nagpunta daw ito kay Conrad para hingin ng tulong nito. Takot na takot ito pagkat baka siya naman daw ang isunod.
At dahil sa kaibigan ito ni Conrad kung kaya, kanya itong sinabihan na dumuon na muna sa kanila. Ngunit makaran lang ang 2 gabi, ay umalis din ito na nagsisigaw pa nga ng malakas habang papalayo. Sa 2 gabing nagdaan, ay madalas rin siyang nagigising dahil sa ingay ng kaibigan niyang si Tinoy. Na tila ba mayroon itong nakikita at sinasabing papatayin daw siya tulad ni Magno. Hanggang sa tuluyan na ngang napaliw si Tinoy na nakikita na nila ito nagpapakalat-kalat doon sa kanilang baryo. Isang araw ay naglakas loob na si Conrad na magpunta sa bahay nila Nita at magpaalam kung maaari ba siyang umakyat ng ligaw. Habang kausap niya ang dalaga ay naroon din ang ina nito na si Aling Dolores para ipaliwanag kay Conrad ang naisabi ni Nita sa kanyang mga pagsenyas. Nalaman ni Conrad na napapaita naman daw sa kanya si Nita at kung pwede nga lang daw ay gugustuhin rin naman niya si Conrad, kaya nga lang ay hindi na rin pwede pagkat may anak na ito at malalagay lang kapwa sa peligro ang buhay nila kung kanilang ipipilit ang gustong mangyari ni Conrad. Nagtaka si Conrad sa pag-amin ni Nita, pero sinabi nito sa pamamagitan ng kanyang ina na wag na niyang abalahin pa ang kanyang sarili na unawain at alamin ang mga bagay-bagay pagkat siguradong mahirapan lang itong intindihin niyon pagkat mahirap talagang ipaliwanag. Bilang panguli ay pinayuhan siya ni Nita na kanya na lamang ipaling ang pagtingin sa iba at sigurado naman daw siyang makakanap din si Conrad ng napabagay para sa kanya.